Tito, wag! Hila-hila ni Liam ang kamay ng tiyuhin nang makita yang may hawak itong baril. Nakatutok sa kotseng nakagitgitan nila sa gitna ng kalsada. Bang! Huli na ang lahat. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawala ng tiyuhin. Hanggang sa gumewang-gewang ang sasakyang pinunteriya nito. Nanlumo si Liam. Hawak ang sariling bibig, bahagya siyang napaatras. Naghalo-halo ang nararamdaman niya. Umiling-iling siya habang nanginginig na napatingin sa tito niya. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng pagsabog. Mas dumoble ang kaba at takot na nararamdaman ni Liam nang magsimulang magkagulo sa gitna ng kalsada. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya bago pa man sila makita ng mga tao, dali-dali niyang hinatak ang kanang kamay ng kanyang tiyo palayo sa lugar na iyon. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Hinampas nito ang manibela. Hindi sumagot ang binata. Nananatili siyang walang inik hanggang marating nila ang bahay. Dali-daling lumabas ng kotse si Liam at mabilis ang ginawang paghakbang papasok sa kanyang silid. Hindi naghapunan si Liam. Nagmumukmuk lang sa sariling kwarto. Ayaw niyang makita ang pagmumukha ng kanyang tiyo. Liam, can we talk? Natigilan si Liam nang magsalita sa likuran niya ang tito Pablo niya. Gustuhin man niya itong iwasan pero huli na. Wala na siyang takas dito. Marahas siyang bumantong hininga bago ito hinarap. May hawak itong baso na naglalaman ng alak. About earlier. Di ko sinasadya yun, Liam. Nabigla lang ako. Nabigla? Kung hindi sana init ng ulo ang pinapairal ninyo, di sana nangyari yun, Tito Pablo. Huwag kang magkakamaling magsusumbong sa mga polis, Liam. Baka hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi siya natakot sa banta nito. Bagkus, nakaramdam siya ng galit dito. Malayo na ang pag-uugali nito kesa noon. Hindi na niya ito kilala ngayon. Malaki na ang pinagbago nito. Mainitin man ang ulo nito noon pero makapagtitimpi pa rin. Hindi kagaya ngayon. Nakatiting yata ng pasensya ay wala nang natira sa katawan nito. Pasalampak siyang umupo sa kama nang tuluyan niyang narating ang kanyang silid. Napahawak siya sa ulo. Naguguluhan siya. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog ito. Si Rodel, ang matalik niyang kaibigan at pinsan. Nag-alangan siyang sagutin ang tawag. Wala rin naman siyang matinong maisasagot dito, lalo na ngayon na magulo ang isip at utak niya. Hinayaan niya ang cellphone sa kama. Pumasok siya sa banyo para maghilamos ng muka. Nang matapos, tinungo niya ang mesa kung saan naroon ang laptop niya. Pero hindi pa rin siya tinigilan ng kanyang pinsan. Kaya naman napilitan na lamang siyang sagutin ito sa kabilang linya. What? Wala ako sa mood makipag... Come on, Liam. Once in a while lang to. Putol nito sa kanyang sasabihin. Marahas siyang bumuntong hininga. May usapan pala sila kanina na lumabas. Sinipat niya ang relong pambisig. Mag-aalas 9 na ng gabi. Umiling siya bago kinuha ang jacket na nakapatong sa couch at mabilis na tinungo ang pinto. You're finally here! Bungad sa kanya ni Rodel nang tuluyan na siyang makarating sa kondo nito. May hawak itong isang bote ng wine. Napailing siya nang makita ang dalawang babae sa sofa habang abala sa paghaplos sa balikat nito. Umupo si Liam sa bakanteng sofa. Humalukip-kip siya at matamang pinagbasda ng pinsan nitong tila sarap na sarap sa ginawang paghaplos ng dalawang babae kahit saang parte ng katawan nito. Anong kailangan mo? Bakit mo ba ako pinapunta rito? Para maging audience? Bahagyang natigilan si Rodel. Kapag kuwan, gumisi ito ng nakakaloko. Isa-isa tayo. Huwag ka mag-alala. Malinis pa ang mga to. Napaubo si Liam. Gusto niyang matawa sa inasta ng pinsan. Umiling siya, sabay dampot sa takip ng wine na nakapatong sa glass table. Saka malakas na ibinato sa kaharap. Kahit kailan talaga. Loko-loko ka, Rodel. Huwag mo nga ako dinadamay sa kalokohan mo. Sita niya rito, sabay sali ng alak sa hawak niyang baso. Hintayin mo ako rito. Ihatid ko lang sila sa labas. Nawalan na rin ako ng gana. Tumango si Liam bilang tugon. Muli siyang nagsali ng alak
at sunod-sunod ang ginawang paglagok. Hindi iniinda ang tapang ng alak. Nagtagis ang bagang niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagagalit siya sa kanyang tito Pablo. Naawa siya sa walang kalaban-laban na napatay nito. Pero wala siyang lakas ng loob upang ipagkanulo ito sa mga otoridad. Lalo pa at pinagbantaan siyang huwag magsumbong sa mga pulis. Ang tito Pablo na rin kasi ang nagpalaki sa kanya. Simula nang maaksidente ang kanyang mga magulang. Di na ikaw ang tito ko. Mahina yang sambit pero hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Rodel. Liam, may problema ba? Anang pinsan niyang kababalik lang galing sa labas ng bahay. Nag-angat ng muka si Liam nang marinig ang boses ng kanyang pinsan. Mataman siya nitong tinitigan bago umupo sa tabi niya. Wala. Maikli niyang tugon. Dinampot niya sa ibabaw ng mesa ang bote ng alak sa tinungga ito. Ikaw na ang bahala sa kumpanya ng dad mo. Why? Where are you going? Takang tanong nito sa kanya. Hindi ko pa alam, Rodel. Bakit mo iiwan ng kumpanya? May karapatan ka naman doon. Kumunot ang noo ni Liam nang marinig ang sinabi ng pinsan niya. Pero dahil iba ang tumatakbo sa isip niya, ay pinagkibit balikat na lamang niya ang sinabi nito. Gusto niya rin sanang sabihin dito kung ano ang malaking kasalanan ng ama nito. Pero wala siyang lakas na loob. Gusto ko muna lumayo, insan. Habang tumatagal kasi, hindi ko na naintindihan ng daddy mo. Aniya, bago isinandig ang ulo sa headrest ng sofa. Magkapatid ang kanilang mga ama. At tanging si Rodel lang din ang pinagkakatiwalaan niya. Pero ng oras na iyon ay hindi niya kayang sabihin dito ang sikreto niya. Lalo pa at daddy nito ang involved. Di ka pa nasanay kay dad, Liam. Saka, mainitin talaga ang ulo ng isang tao, lalo na tumatanda na. Hindi siya nakasagot. Malalim siyang bumantong hininga bago inilapag sa mesa ang hawak na bote at pulutan. Ayaw niyang madamay ang pinsan, kaya naman nakapagdesisyon na siyang magpakalayo-layo. Samantala, wala pa ring tigil sa paghahanap ang mga pulis tungkol sa pangyayari. Nangunguna sa pangangalap ng ebidensya si Captain Erwin Santillan. Siya ang inatasan sa nasabing kaso. May hinala si Erwin na hindi lang pagsabog ang naganap, kundi binaril pa ang 2 biktima bago sumabog ang sinasakyan ng mga ito. Gabi kasi naganap ang lahat, kaya wala siyang mapagtanungan sa pangyayari, lalo pa at wala ni isang bahay ang malapit sa pinangyarihan ng krimen. Captain, wala talaga ni isang tao na makakapagsabi sa nangyari. Bungad sa kanya ng isa nitong kasamahan. Kasalukuyan silang naghahanap ng katibayan na hindi lamang aksidente ang pagsabog. Pinag-aralan na rin ng binata ang bawat pasikot-sikot sa pinangyarihan ng nasabing pagsabog. Lulan ng kotse, mabilis ang ginawang pagmamaneho ni Liam. Halos paliparin na niya ang sasakyan, marating lang agad ang destinasyon. Bakaraan ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng beer house. Sa labas pa lang, dinig na niya ang mga hiyawan sa loob. Matapos maiparada ng maayos ang sasakyan, tinahak na ni Liam ang daan papasok sa loob. Akala ko hindi ka sisipot. May mga girl lalo akong ipapakilala sa'yo. Anang pinsan niya nang tuluyan siyang makalapit sa inuukupan nitong mesa. Gumisi lang si Liam bago umupo. Kabisado na niya ang pinsan niya. Kapag may natipuhan itong babae, pati siya nadadamay sa kalokohan nito. Humingi siya ng baso sa bartender na agaran naman siya nitong binigyan. Dinampot niya ang wine, saka sinalina ng alak ang hawak na baso. Sa'yo na yung mga babae mo, Rodel. Wala akong interes sa kanila. Ngayong gabi na ang plano niyang magpakalayo-layo. Wala siyang balak sabihin sa pinsan ang totoong dahilan nito. Alam niyang pagdating ng panahon ay maiintindihan din ito. Humagalpak ng tawa si Rodel. Nilalaro ng daliri ang hawak na baso at inikot-ikot pa ang laman. I know. Takot ka nga pala sa mga babae. Nangihinayang lang ako sa kapugian mo, pinsan. Shut up, Rodel. Sikmat niya rito bago siya tumayo para magbanyo. Kaya mo yan, friend. Mahahanap din natin ang taong pumatay sa mga magulang mo, Hana. Natigilan si Liam sa pagpasok nang makarinig ng boses babae sa isang cubicle. Bahagya pang nakabukas iyon.
kaya rinig na rinig niya ang usapan sa loob. Bigla ay nakaramdam siya ng matinding kaba nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga iyon sa loob. Subalit, kumunot ang noon niya dahil sa pambabaing CR pala siya nakapasok. Liam, lutang ka na! Sita niya sa sarili bago nilisan ang lugar. Sinipat ni Liam ang relong pambisig. 12:00 na ng madaling araw. Kailangan niyang magmadali habang tulog pa ang kanyang tiyuhin. Matapos mag-impake, dali-dali niyang nilisan ang silid. Nag-iwan na rin siya ng short message sa kanyang pinsan. Sa terminal na nagpalipas ng oras si Liam. Nagkape na rin siya para kahit papaano ay mainitan ang sikmura niya. Hindi nagtagal, lumarga na rin ang bus na sinasakyan niya papuntang Maynila. Marahas siyang napabuga ng hangin bago ipinikit ang mga mata. Hindi siya nagdala ng sasakyan upang hindi siya mahalatang umalis siya. Nakatayo siya sa harap ng di kalakihang apartment nang tuluyang makarating ng Maynila. Tamang-tama lang sa kagaya niya ang bahay at hindi masyadong malaki. Naalimpungatan si Liam nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng apartment. 1 oras pa lang yata siyang nakaidlip. Mabilis siyang tumayo upang sumilip sa bintana. Kitang-kita niya ang 2 pulis na may hinahabol na isang tao. Malawak ang bakuran ng kinatitirikan ng apartment, kaya kita agad ang mga tao sa labas. Napalunok si Liam nang makipagpalitan ng putok ang suspect. Sapol sa kanang braso ang isang pulis, dahilan upang paputukan ng sunod-sunod ng kasama nito ang hinahabol nilang kriminal. Umatras si Liam ng ilang dipa, hanggang sa unti-unting bumabalik sa balintataw niya ang nangyari, kung paanong walang awang pinatay ng tiyuhin niya ang mag-asawa. Napaupo siya sa sahig habang hinilamos ang sariling muka. Gumagalaw ang kanyang panga at kumuyom ang mga kamao. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumayo siya at walang buhay na tinungo ang kama kung saan naroon ang cellphone niya. Kinuha niya ito, pero kaagad din niyang binagsak sa kama nang makita ang pangalan ng Tito Pablo niya. Napahawak siya sa noo bago tinungo ang banyo. Kailangan niya rin maghanap ng trabaho. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Pakiramdam niya, lalagnatin siya kapag buong araw lang siyang nakaupo. Habang naglalakad, nakita niya ang nakapaskil sa harap ng malaking bahay na naghahanap ng driver. Kinuha niya ang pagkakataong iyon para mag-apply. Mabuti naman at mabait ang mag-asawa. Bukas, magsimula ka na. Maraming salamat po. Tugon ni Liam bago nagpaalam sa mag-asawa. Tamang-tama, dahil malapit lang ito sa apartment na tinutuluyan niya. Madaling araw na, pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Liam. Kanina pa siya pabaling-baling sa higaan. Panay na rin ang pagbangon niya upang uminom ng tubig, pero wala pa rin itong silbi. 1 linggo na siyang binabangungot, kahit na malayo na siya sa kanyang tiyuhin. Napasabunot siya sa kanyang ulo bago pumasok sa banyo. Nang matapos, nagpasya na siyang pumunta sa trabaho. Ayaw niya ring mahuli dahil first day niya pa naman sa trabaho niya. Habang binabagtas ang daan, bigla na lang may nakabangga sa kanya. Dahilan upang malaglag ang hawak niyang phone. I'm sorry, hindi ko... It's okay, miss. It was an accident. Kasalanan ko rin dahil... No, sir. Kasalanan ko yun. Pagpupumilit pa, tang babaeng nakabangga sa kanya. Kinuha nito ang cellphone niya, saka nag-alalang pinagpag ang nakadikit na dumi roon. Palitan ko na lang to, sir. Nabasag ang screen eh. Napapatitig si Liam sa maamong mukha ng dalaga. Pansin niya rin ang lungkot sa mga mata nito na para bang may mabigat itong pinagdadaanan. Hana nga pala, ito ang contact address ko. Inabot nito sa kanya ang hawak na calling card. Hana? Parang pamilyar ang pangalan. Pero, hindi siya yun. Saka, hindi lang iisa ang pangalan sa buong mundo. Aniya sa isip. Thank you, Hana. By the way, I'm Liam. Tugon ng binata bago tinanggap ang inabot nitong calling card. Titig na titig si Liam sa calling card ni Hana kinagabihan. Hindi niya maipagkakaila. Nakakaiba ang nararamdaman niya para sa dalaga. Never pa siya nagkakagusto sa mga babae sa edad niyang 28. Hindi naman sa pihikan siya.
Wala lang talaga siyang nagugustuhan sa mga nirereto sa kanya ng pinsan niyang si Rodel. Pero nang masilayan niya, ang maamo at magandang mukha ni Hana ay para bang nauhumaling siyang titigan nito. Madali lang ang trabaho ni Liam sa mag-asawang Monte. Parehong mabait ang mga ito sa kanya. Kaya naman, mabilis lamang siyang nakapag-adjust. Bukod din kasi sa kanya, may driver na ang amo niyang babae. Dahil parehong abala sa kanya-kanyang trabaho, ay halos hindi na nabibigyan ng mga ito ng oras ang isa't isa. Pare, iba talaga kapag mayaman ano? Easy lang sa kanilang magwaldas ng pera, di ba? Kung ako nasa kalagayan nila, hindi na ako kukuha ng driver. Gastos lang yun eh. Kausap sa kanya ng kasama niyang driver na si Paco. Nasa parking lot sila ng mga oras na iyon, habang hinihintay nilang lumabas ang mag-asawa. Ganyan talaga, Paco. Kaya manahimik na lang tayo at gawin na lang natin ang trabaho natin. Tugon niya rito bago binuksan ang pinto ng sasakyan nang makitang palabas na ng bahay ang among ipagdadrive niya. Habang kinakalikot ni Liam ang cellphone, ay bigla niyang naalala ang calling card na binigay sa kanya ni Hana. Wala sa sariling kinuha niya ito sa drawer, saka denial ang numero nito. Hindi rin naman nagtagal ay sinagot ito sa kabilang linya. Hello? Sino to? Napaayos ng upo si Liam, saka parang baliw nang umingiti mag-isa. Si Liam to. Yung nakabanggaan mo? Tugon niya. Ikaw pala. Pwede ba tayong magkita? May bibigay lang ako sa'yo. Sandaling natahimik si Liam. Parang nagbunyi ang puso niya dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na ito sa kanya. Pangiti-ngiti pa si Liam habang naliligo. Tumatak pa rin kasi sa isip niya ang boses ng dalaga. Tila ba hindi na siya pinapatulog na magandang tinig nito? Iho, mag-out of town kami ng sir ninyo. 1 month din kaming mawawala. Habang wala kami rito, kayo na munang bahala sa bahay ha? Salubong sa kanya ng amo niyang babae pagkapasok niya pa lang sa loob ng bahay. Sige po ma'am. Tanging sagot niya sa ginang. Ayon pa sa mag-asawa, continue naman ang sahod niya, kaya wala siyang dapat ikabahala. At habang wala ang mga amo niya, kinuha niya rin ang pagkakataong iyon upang makilala niya ng lubos ang dalagang kinahuhumalingan niya. Kumusta? Nabaling ni Liam ang paningin sa taong nagsalita. Si Hana, at kasalukuyang papalapit sa kinaroroonan niya. Ngayong araw, ang usapan nilang magkikita sa isang restaurant dahil may ibibigay raw ito sa kanya. Eto, ayos naman. Ikaw ba? Ganting tanong niya sa dalaga nang makaupo na ito ng tuluyan sa silyang katabilang din niya. Eto nga pala. Yung phone mo, napaayos ko na. By the way, kaninong phone pala ang ginamit mong pantawag kagabi? May extra phone kasi akong dala. Para just in case na magka-problema, may backup agad ako. Sagot na lang niya, kahit ang totoo ay pinabili niya ito sa kasama niyang driver na si Paco. Tumango lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon. Marami-rami rin ang napagkwentuhan nilang dalawa. Hanggang sa hindi niya inaasahan na mag-open up sa kanya si Hana sa personal nitong problema. Walang awa naman pala talaga ang gumawa nun sa mga magulang mo, Hana. Walang bahid na konsensyang taong yun. Kaya nga, ilang buwan na lang, gagraduate na ako sa kursong kinuha ko. Para ako mismo ang maglalagay sa taong yan sa loob ng kulungan. Ramdam ni Liam ang matinding galit sa mukha ng dalaga. Magpupulis ka pala? Tanong niya rito. Tumango naman ang dalaga. Oo, at lahat gagawin ko. Mabigyan ko lang ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Isang oras nang nakahiga si Liam sa malambot niyang kama. Pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit kasi niya ang mga mata niya, mukha ni Hana ang nasisilayan niya. Lumabas na lamang siya sa kanyang silid upang magtimpla ng gatas para mabilis siyang makatulog. Iyon ang palagi niyang ginagawa noong nasa Batangas pa lang siya. Ilang saglit pa, tumunog ang kanyang cellphone. Rumihestro sa screen ang pangalan ng tiyuhin niya. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ay hinahanap niya ang blacklist upang tuluyan na siyang hindi makontak nito. I'm sorry, Tito Pablo. Ito lang ang tanging paraan upang hindi na ako balikan ng bangungot na yun. Sambit niya bago nilisan ng kusina.
Nagising si Liam dahil sa mensaheng dumating sa phone niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang message roon ni Hana, kung saan ay nais nitong makipagkita sa kanya. "Pwede mo ba akong samahan sa presinto?" Bungad agad sa kanya ng dalaga nang magpang-abot sila sa labas ng shop. Tumango naman siya bago nagpatiunang maglakad patungo sa sinasabi nitong destinasyon. "Good morning, Miss Miranda. Pasok po kayo." Bati ng isang pulis sa dalaga. Tahimik naman nakasunod si Liam sa kanya. "Miss Miranda, sa ngayon wala pa kaming lead. Pero gagawin namin ang lahat upang mahuli na namin ang taong pumaslang sa mga magulang mo." Anang binatang pulis. Napatitig si Liam sa lalaki nang mataman siya nitong tinitigan. Thank you, Captain Santillan." Tugon naman ng dalaga. Hindi alam ni Liam kung bakit kakaiba ang tingin niya sa binatang pulis. Bigla na lang siyang nainis dito sa hindi malamang dahilan. Para siyang nagsiselos, lalo na nang nakita niyang malapit ang mga mukha ng dalawa kanina. "Are you okay? You look stressed. Anything wrong, Liam?" Untag sa kanya ng dalaga habang nasa loob sila ng sasakyan. "Oo, ayos lang ako. May naalala lang ako sa amin sa probinsya." Sagot niya sa dalaga. Okay." Hindi na nagsalita si Liam hanggang sa makarating sila sa malaking bahay. Matapos makababa ang dalaga, ay nagpaalam na siya dito. Pagdating niya sa apartment na tinutuluyan niya, ay pasalampak siyang umupo sa sofa. Napahilot siya sa kanyang sentido nang mag-ring ang kanyang cellphone. Sinilip niya iyon. Si Rodel ang tumawag. Hinayaan niya lang itong tumunog ng tumunog, pero hindi pa rin siya nito tinigilan. Kaya naman, napasubo siyang kausapin ito. "Where the hell are you now, Liam? Bakit bigla ka nalang lumayo? May problema ba, insan?" Sunod-sunod nitong tanong sa kabilang linya. "Mas mabuti nang hindi mo alam kung nasan ako, Rodel. Okay na ako. At sana wag makakarating sa daddy mong usapang to." Yun lang at mabilis na niyang pinatay ang tawag. "What? Ipapasara na ang kaso ng mga magulang ko? Pero bakit? Napagod na kayo agad?" Hindi napigilan ni Hana ang mapalakas ang boses niya nang marinig ang sinabi ng kausap sa kabilang linya. Nag-init at biglang kumulo ang dugo niya dahil sa balitang iyon. Ipapasara daw ang kaso dahil wala naman daw itong nakikitang mga ebidensya. Gustuhin man sana niyang umapela, pero wala rin siyang magawa. "Anything wrong, Iha?" Napaangat ng mukha niya si Hana nang marinig ang mahinahong boses ng kanyang tito Gerald. Nakasuksok ang dalawang kamay nito sa magkabilang bulsa habang papalapit sa kinauupuan niya. Nakasuot pa ito ng pang-office attire. "Tito, do something! Ipapasara na raw nila ang kaso dahil wala naman daw silang nakukuha ang mga ebidensya kung sino ang pumatay kina mom and dad." Napabuntong hininga naman si Gerald bago tinabihan sa pag-upo ang pamangkin. "Iha, I understand how you..." "Then do something, Tito! Please!" Pagmamakaawa pa ni Hana, dahilan upang mapatango-tango ang tiyuhin. Tuluyan nang napahikbi si Hana sa bisig ng kanyang tito Gerald. Halos araw-araw nang sinisingit ni Liam ang oras para makipagkita kay Hana. Pero dahil nag-aaral ang dalaga, ay siya na rin ang sumusundo rito. Sinuportahan niya si Hana sa gusto nito, hanggang sa tuluyan na siyang umamin ng tunay na nararamdaman para dito. "Liam, sigurado ka ba? Baka naman mabasted ka niyan. First time mong ma-in love?" Untag sa kanya ni Paco habang kagat-kagat nito ang hawak na apple. "Oo, Paco. Sigurado na ako sa nararamdaman ko. Matagal kong pinag-isipan ang bagay na to. Okay, ikaw ang bahala." Tugon ng kasama niya. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon. Makalipas ang 2 araw, nakipagkita si Liam kay Hana upang sabihin sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Han, alam kong maikli pa lang ang panahon simula nang mag-cruise ang landas nating dalawa. Pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita, Hana." Diretso niyang sinabi sa dalaga. "Alam ko, hindi naman kasi ako manhid para hindi maramdaman yon, Liam. Pero hindi ko pa mabibigay sa iyo ang sagot sa ngayon." Tugon naman ni Hana. Batid ni Hana na may puwang na rin sa puso niya ang binata. Pero hindi niya minamadali ang lahat. Kahit naman kasi papaano, napamahal na rin siya kay Liam.
Pero dapat muna niyang unahin ang pag-aaral niya upang mabigyan na niya ng hustisya ang pagkawala ng mga magulang niya. Lalo pa at ipinasara na ito sa taas. I understand. Tipid na sagot naman ni Liam sa kasyang initian. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon ay graduate na si Hannah sa kursong criminology. Excited na si Liam dahil may sasabihin daw sa kanyang importante ang dalaga. Hi! Mabilis na palingon si Liam nang marinig ang pamilyar na boses sa likuran niya. Napangiti siya nang masilayan ang dalaga. Napako ang mga mata niya sa suot nitong toga. Masaya siya dahil sa wakas, nakamit na rin ito ang matagal na nitong inaasam-asam. Congratulations! Sambit ni Liam sa dalaga na ngayon ay tahimik na ito at tila malalim ang iniisip. Oh, dahil araw mo ngayon, ililibre kita! Ani Liam sabay hila sa kamay ng dalaga. Lihim naman na pangiti si Hannah dahil sa ginawa ng binata. Pumikit siya nang maalala ang sasabihin niya rito. Buo na ang pasya niyang sabihin dito ang sagot niya. Pagdating nila sa restaurant, pinaghihila pa siya ng binata ng silya. Sakto naman na may lumapit na serbidora. Yung recommended, miss. Ani Liam, bagay na nagpaangat ng mukha ni Hannah sa kaharap. Ano nga pala ang gusto mong sabihin? Oo, sinasagot na kita. Ani Hannah na siyang dahilan upang mapalakas ang tinig ni Liam. Yes! Thank you, Lord! Thank you, Hannah! Uy, huwag kang maingay. Maraming nakatingin sa atin, oh. Sita ni Hannah sa binata. Akmang tatakpan niya ang bibig nito nang hawakan nito ang kamay niya. Seryoso siya nitong tinitigan sa mga mata na naging sanhi ng paglunok niya ng laway. Congrats again, Hannah. Thank you! Finally! Nakuha ko na rin ang kursong nais ng mga magulang ko. Gusto mo rin ba ang kursong yan? Tanong ni Liam. Oo naman. Nakangiting tugon ni Hannah. Here's your order po, ma'am and sir. Bagay ho kayo. Ang cute niyo pong tingnan. Anang babae na siyang nagdala ng order nila. Napayuko si Hannah habang si Liam naman ay napatango-tango. Nang tingnan niya ang dalaga, ay lihim itong napangiti. Makalipas ang ilang buwan, masaya ang naging takbo ng relasyon nila ni Hannah at lalo pang umusbong ang pagmamahalan nila. Excited na ako makasama ka, Hannah. Ay sus! Halos kasama mo na nga ako araw-araw eh. Pilyong saad ng dalaga. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Liam, saka unti-unting hinarap ang dalaga. May laman na ba yan? Kain na, Liam. Kung saan-saan na naman mapupunta ang usapan natin. Wala pa nga ba? Ulit ng binata, dahilan upang makatanggap siya ng kurot sa tagiliran. Hay nako Liam, isa na lang talaga. Ani Hannah, sabay taas ng isa niyang kilay. Natatawa naman siyang pinagbasda ng binata. Nang matapos silang kumain, ay nagulat pa si Liam dahil niyaya siya ni Hannah na pumunta sa bahay nito. Ipapakilala na rin daw siya sa tiyuhin nito. Umupo ka lang muna rito, magpapalit lang ako ng damit. Ani Hannah, bago iniwan si Liam sa sala. Pinasadahan ni Liam ang bawat sulok. Malaki rin ang bahay. Up and down ang pagkakagawa at may mga iba't ibang palamuti na nakasabit sa pader. Humakbang si Liam sa nakahilerang mga larawan na nakapatong sa table na gawa sa kahoy. Isa-isa niya iyong pinasadahan ng tingin hanggang sa napako ang mga mata niya sa isang frame kung saan ay naroon si Hannah kasama ang mga magulang nito. Pinakatitigang mabuti ni Liam ang nasa larawan. Pumikit pa siya sa pagbabaka sakaling namamalikmata lang siya. Pero hindi, dahil totoo ang nakita niya. Muli siyang nagpalinga-linga sa paligid. Nang makitang papalapit na sa kinaroroonan niya si Hannah, ay dali-dali niyang ibinaba ang kanyang hawak na larawan. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ani Hannah habang kinikilatis ang itsura niya. Hindi siya agad nakasagot. Para siyang nakalunok ng malaking buto dahil hindi niya magawang magsalita. Liam, may problema ka ba? Muling tanong sa kanya ni Hannah, sabay hawak sa balikat niya. Sa pagkakataong iyon ay para bang nagising siya sa masamang bangungot. Bangungot nga para sa kanya ang natuklasan niya. Hindi na siya nagtagal sa bahay ng mga Miranda
at mabilis na siyang nagpaalam. Sinabi na lang niya na masama ang pakiramdam niya upang payagan na siyang umuwi ni Hana. Mag-ingat ka ha, dumaan ka muna sa butika bago ka umuwi. Paalala sa kanya ni Hana. Pansin niya sa mga mata nito ang pagtataka kanina, pero nagkibit balikat pa rin ito. Pako, may tanong lang ako. What if may matuklasan kang pangyayari na related sa mga taong mahal mo? Sasabihin mo ba to? O itatago na lang habang buhay? Napakamot sa batok si Paco nang marinig ang sinabi niya. Ang gulo naman yan, Liam. Wala na bang mas gugulo pa riyan? Seryoso ako, Paco. Naguguluhan ako kung bakit sa dinami-rami ng taong nakapatay, yung chewing ko pa talaga. Kaya pala pamilyar ang pangalan niya. Dahil siya rin pala ang babaeng nasa banyo nung nasa Batangas pa ako. Ani Liam sabay suntok sa sofa. Sinadya niyang dalhin sa apartment niya si Paco upang may makausap siya. Natigilan si Paco sa sinabi niya. Ano ba talagang nangyari, Liam? Kung gagawin mo lang akong manghuhula, sorry pero hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Naiinis na tanong sa kanya ng kausap. Huminga siya ng malalim bago umayos ng upo. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya rito ang totoo. Pero sa huli, pinili na lamang niyang ipaliwanag dito ang lahat. Hindi nakaplano ang pagpunta ko rito, Paco. Napadpad lang ako rito dahil nilayasan ko ang chewin kong nakapatay na mag-asawa sa Batangas. At ang mag-asawa na yun ay Liam! Mabilis na putol ang sasabihin ni Liam nang marinig ang pamilyar na boses sa labas ng kanyang apartment. Nagmamadali niyang tinungo ang pinagmulan ng ingay. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang masilayan ang taong tinakbuhan niya sa Batangas. Umuwi ka na sa atin. Kailangan kita sa kumpanya. Salubong sa kanya ng tiyuhin. Walang buhay niyang hinarap ang lalaki. Hindi niya alam kung paano siya nahanap nito. Gayong wala naman siyang pinagsabihan sa address niya. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya magtataka dahil mapera ang tiyuhin niya. At kahit saang lupalo pa siya magtago, ay mahahanap at mahahanap pa rin siya nito. Huwag niyo na ho akong guluhin, Tito Pablo. Utang na loob. Nagpakalayo-layo na ako para makaiwas sa krimeng ginawa niyo. Gagad niya sa tiyuhin na wala man ng ekspresyon sa muka. Maya-maya pa, sumilay ang ngisi sa mga labi nito na nagbigay na kilawot sa pagkatao ni Liam. Kasama ka sa krimeng yon, Liam. Hindi ako ang pumatay kundi ikaw. Kaya ikaw lang ang makukulong. Singhal niya sa tiyuhin. What do you mean, Liam? Napalingon si Liam sa likuran niya nang marinig ang boses ni Rodel. Blanko ang mukha nito habang matamang nakatitig sa kanya. Nothing, son. May pinag-uusapan lang kami ng pinsan mo. Mabilis na apila ni Pablo. Dinig na dinig ko ang pinagsasabi ninyo, Dad. Huwag na kayong mag-deny. Iyo, listen. Hindi ganun yun. No, Dad. Dapat kayong managot sa batas. Sigaw ni Rodel sa ama. Sunod-sunod ang paglunok ni Liam ng laway habang palipat-lipat ang tingin sa mag-ama na kasalukuyang nagbabangayan sa labas ng kanyang apartment. At ikaw, Liam, may atraso ka pa sa akin. Ani Rodel bago ito tumalikod. Napahilamos ng mukha si Liam habang ang Tito Pablo naman niya ay walang lingon-likod itong naglakad palayo. I'm sorry, Miss Miranda. Wala akong nagawa. Order sa taas eh. Kaya hindi namin pwedeng suwayin. Ani Erwin kay Hana habang nilaro-laro ang hawak na kubyertos. Hindi pwedeng dito lang magtatapos sa lahat. Ginawa ko nga ang lahat eh. Para makapagtapos lang sa kursong nais ng mga magulang ko. Tapos ngayon mauuwi lang to sa wala. Hindi ako papayag. Pero Miss Miranda, wala na tayong magagawa. Dahil wala kaming nakalap na anumang makapagbibigay na pinatay nga ang mga magulang nyo. Paliwanag ni Captain Santillan. Napapailing si Hana habang ikinuyom ang mga kamao. Sa isip niya, hindi pwedeng makawala na lang ng ganon-ganon ang salarin. Okay, pero gagawa ko ng paraan para ako mismo ang makakahuli sa taong yon. Paano? Tanong naman ni Santillan. Hindi sumagot si Hana. Bagkus, isa naisip na lamang niya ang naisabihin sa binatang pulis. Kinuha ni Hana ang cellphone na nakapatong sa mesa. Saka tinawagan si Liam. Magpapasama siya bukas sa binata. Samahan mo ako bukas, Liam.
Aniya sa kabilang linya. Okay, sige. Sagot naman mula sa kabilang linya. Walang mukhang maihaharap si Liam sa dalaga. Simula nang pumunta siya sa bahay nito. Gustong-gusto na niyang aminin sa dalaga ang lahat. Pero parang may nagtulak sa kanya na wag gawin iyon. Ingat ka sa trabaho mo. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Ani Liam sa dalaga, bago din ako ang nakaparadang sasakyan. Habang nagmamaneho ay hindi maiwasang mapaisip ni Liam. Naghahalo ang nararamdaman niya kung sino nga ba sa dalawang taong mahal niya ang kakampihan niya. Si Hana ba na hanap ang hustisya? O ang kanyang tiyuhin na siyang dahilan ng bangungot niya? Bakit ka nagsinungaling sa akin, Liam? Natigilan si Liam sa malalim na pag-iisip nang marinig ang malakas na boses ni Rodel. Mabilis siyang nag-angat ng paningin sa taong nagsalita. Kararating lang niya galing sa presinto at ngayon ay kasalukuyan siyang nagmumuni-muni habang mag-isang nakaupo sa sofa. Dahil yun lang ang alam kong tama, Rodel. Daddy mo ang involved dito. Kaya sigurado akong hindi ka maniniwala sa akin. Tugon ni Liam sa kausap. Bumuntong hininga ito, saka tumabi ng upo sa kanya. Nagsinungaling ka pa rin sa akin, Liam. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko. Pasigaw nitong sabi. I'm sorry, Rod. Liam, mabilis na paangat ng mukha si Liam sa taong nagsalita sa harapan niya. May dala itong supot na sa tingin niya ay naglalaman ng pagkain. Hana, ba't ka nandito? Wala ka bang trabaho ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Liam sa bagong dating. Tinapunan muna nito ng tingin ng taong kausap niya bago ibinaling sa kanya ang paningin. May pinapalakad sa akin ng hepe, pero kailangan ko ang tulong mo. Kumain ka muna. Tugon nito sa kanya bago tinuho ang kusina ng kanyang apartment. Saka lang niya naalala na wala pa pala siyang kain. Insan, asikasuhin ko lang muna ang girlfriend ko. Hindi na hinintay pa ni Liam na sumagot ang kanyang pinsan. Mabilis na niyang sinundan ang kasintahan sa kusina. Sino siya? Bungad agad sa kanya ni Hana nang tuluyang makarating sa kusina. Nilingon muna niya ang pinanggalingan bago sinagot ang dalaga. Pinsan ko, dumalaw lang. Sagot niya. Hindi niya kayang makipagtitigan sa mga mata ng dalaga, gayong malaki ang atraso ng tiyuhin niya sa mga magulang nito. Okay. Kumain ka na. Binilhan kita ng pagkain mo. Alam ko kasing nagkakape ka lang tuwing umaga eh. Anang dalaga. Nilapitan siya nito at matamang tinitigan sa mga mata. May problema ba, Liam? Wala naman, Han. Napapaisip lang ako. Ngayong nagtatrabaho ka na bilang alagad ng batas, ipagpapatuloy mo bang paghanap ng hustisya para sa mga magulang mo? Tanong niya sa dalaga. Hindi naman agad nakasagot si Hana. Tila nag-iisip ito ng maisasagot sa kanya. Ilang sandali pa, huminga ito ng malalim bago umupo sa tabi niya. Oo, kung kinakailangan kong halughugin ang kasulok-sulukan ng Batangas, gagawin ko. Mahanap ko lang ang taong yon. Pero, sabi mo sarado na ang kaso, di ba? Gagawa pa rin ako ng paraan para mahuli ko ang salaring yon, Liam. Giit ni Hana habang unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata nito. Ramdam ni Liam ang pagnanais ni Hana na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga magulang nito. Nawala itong balak na tumigil. Titigil lang ako kapag naipasok ko na sa kulungan ng walang hiyang kriminal na yon. Natigilan si Liam. Talagang desidido na ang babae sa pagpapakulong sa tiyuhin niya. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Hindi niya kayang makitang nagdurusa ang babaeng mahal niya. Pero hindi rin naman niya kayang makulong ang tiyuhin niya. Siya ang naiipit sa sitwasyong iyon. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Hinaplos-haplos niya ang likod ng palad nito upang pakalmahin. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi mababayaran na salapi ang ginawa ng kriminal na yon sa mga magulang ko, Liam. Ani Hana habang nakakuyom pa ang mga kamao. Hindi nakatulog si Liam kinagabihan dahil sa naging usapan nila ni Hana. Awang-awa siya sa dalaga pero tiyak na makukulong naman ang tiyuhin niya kapag isinuplong niya ito sa mga pulis. Pero kailangan niyang itama ang lahat. Nakokonsensya siya sa tuwing masisilayan niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga.
Gawin mo ang nararapat, Liam. Bulong niya sa sarili bago kinuha ang cellphone. Huminga siya ng malalim bago nag-type ng mensahe at mabilis ipinadala iyon kay Hana. Buo na ang pasya niyang sabihin dito ang totoo. Ano pala yung sasabihin mo, Liam? Nakangiting sambit ni Hana. Nasa coffee shop sila ng mga oras na iyon. Doon naisipan ni Liam kausapin ang dalaga. Alam kong mahirap para sa iyong tanggapin to. Pero kailangan mong malaman ang totoo, Hana. Seryosong turan ni Liam na siyang ikinabahala ng dalaga. Ano yon, Liam? Yumuko si Liam habang pinagsiklop ang mga kamay. Natatakot siya sa posibleng mangyari kapag malaman ng dalaga ang totoo. Pero hindi na siya pwedeng umatras. At mas lalong hindi niya maaaring itago na matagal ang katotohanan sapagkat kamumuhian siya nito. Ang totoo niyan, si Tito Pablo ang dahilan kung bakit ka nawala ng mga magulang. Pumikit siya nang matapos sabihin ang mga katagang iyon. Nang iminulat niya ang mga mata, ay kakaibang tingin na ng dalaga ang bumungad sa kanya. Anong sinabi mo? Tito mo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko? Ulit pa nito, gayong malinaw naman niyang nasabi ang lahat. Napapalunok siya ng laway. Kapag kuway, dahan-dahang inabot ang kamay nitong nakapatong sa mesa. I'm sorry. Nalaman ko to nung pumunta ako sa inyo last week. Nabigla ako kaya hindi ko agad nasabi sa iyo ang totoo. Sabi pa ni Liam, saka hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Naalarma siya nang tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata nito. Kumunot ang noo ni Liam dahil kinuha nito ang cellphone sa mesa, saka may kinalikot doon. Inilapag din naman ito agad sa ibabaw ng mesa. Alam mo bang gustong-gusto kong magalit sa iyo ngayon? Pero hindi ko magawa dahil mahal kita, Liam. Mahal kita. I'm sorry. Gusto kong isumbong sa mga pulis si Tito Pablo. Pero pinagbantaan niya ang buhay ko. Dagdag pa niya. Tumango si Hana, saka suminghot-singhot. Maraming salamat, Liam. Dahil sinabi mo sa akin ang totoo. Ngayon, may ebidensya na ako. At dahil dito, mabubuksan ko na ang kaso ng mga magulang ko. Ani Hana, sabay tampot ng phone nito. Nakarecord na pala ang usapan nilang dalawa. Hindi na nagtaka si Liam dahil batid niyang matalino ang dalaga. I have to go. Wika nito, saka nagmamadaling tinungo ang daan palabas ng coffee shop. Sinusundan na lamang ni Liam ng tingin ng dalaga hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin. Dumiretso naman si Hana sa presinto upang asikasuhin agad ang kaso ng mga magulang niya. Titiyakin niyang makukulong ang taong pumaslang sa mga ito. Oh, PO1 Miranda, anong meron at nagmamadali ka? Bungad sa kanya ni Santilan nang makita siya nitong nagmamadali. Bubuksan ko ang kaso, Kap. May pruweba na ako kung sino ang salarin. Sagot niya sa binata. Kunot noon naman itong napatitig sa kanya. Sigurado ka ba dyan, Miranda? Oo, nasan si Hepe? Kailangan ko siyang makausap. Mariing sambit niya sa kausap. Nagpalinga-linga siya upang hanapin ang taong sinasabi niya. Nasa opisina niya. Tara, sasamahan kita. Tugon ng binata. Matapos kausapin ni Hana ang hepe ng pulisya, ay nagmamadali siyang umuwi sa kanilang bahay upang ibalita sa Tito Gerald niya ang nangyari. What? Tito ni Liam ang pumatay sa mga magulang mo? What the hell? Sigurado akong pinaghahanap na siya ng mga kasamahan ko ngayon, Tito. Tugon ni Hana sa tiyuhin. Ilang saglit pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Nag-alangan pa siyang sagutin ito dahil si Liam ang tumawag. Sagutin mo, Iha. Hindi naman siya kasali sa kasalanan ng tiyuhin niya. Biktima lang din siya ng pagkakataon. Yes, Tito. Sinagot ni Hana ang tawag habang ang tiyuhin naman niya ay tahimik lamang nakikinig. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Hana? Masyado tong delikado. Buo na ang pasya ko, Liam. Gagawin ko to para mapanatag na ang loob ko. Hindi na hinintay ni Hana na sumagot ang binata at mabilis na niyang pinatay ang tawag. Isang kilalang businessman ang pinaghahanap ngayon sa pulisya dahil umano sa salang pagpaslang sa walang kalaban-labang mag-asawa ilang buwan na ang nakakalipas. Siya si Pablo Montero,
Ayon pa sa investigasyon, gabi ang nangyaring pagpatay sa mag-asawa at may isang saksi sa pangyayari na nagsasabing pamangkin umano ng salarin. Maagap na pinatay ni Liam ang TV nang mapanood ang balita. Napapailing siya habang hawak-hawak ang sentido. Alam niyang magagalit sa kanya ang pinsang si Rodel at ang tiyuhin niya dahil sa ginawa niya. Pero hindi rin niya kayang magdusa si Hana dahil sa pagkawala ng mga magulang nito. I'm sorry, Insan. Alam kong maiintindihan mo rin ang ginawa ko. Kausap ni Liam sa sarili bago din ako ang pinto palabas ng kanyang apartment. Gawin mo ang nararapat, Liam. Katunayan nga, ako bang may malaking kasalanan sa iyo. Matagal ko rin itinago ang totoo at sana mapatawad mo ko. Kumunot ang noo ni Liam nang marinig ang sinabi ng pinsan niya. Nasa buka na ito ng pinto at kasalukuyang hawak ang seradora ng pinto. Anong ibig mo sabihin, Rodel? The truth is, sa inyo naman talaga ang kumpanya. Kinuha lang ni Daddy simula nung nawala ng mga magulang mo. Maliit ka pa lang kasi noon, kaya siya na muna ang nagpapatakbo ng kumpanya. Pero hindi ko naman kasi alam na aagawin na niya ng tuluyan. Mahabang paliwanag sa kanya ng pinsan niya. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Liam ng laway nang matuklasan ang katotohanan. Wala siyang kaalam-alam na pagmamay-ari pala ng mga magulang niya ang kumpanyang hawak ng tito niya. Ilang taon din siyang nagtatrabaho sa kumpanya na akala niyang hindi niya pagmamay-ari. Patas na tayo ngayon, Rodel. Alam kong masakit sa iyo ang ginawa ko. Pero wala nang masasakit pa sa ginawa niyo sa akin. Saad niya sa pinsan, saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Walang utang na loob. Ako ang nagpalaki sa iyo. Tapos ngayon, ipapahamak mo pa ako? Natigilan si Liam sa paglalakad nang marinig ang sinabi ng tiyuhin niya. Nilingon niya ito. Nakasuot ito ng itim na jacket na may hood. Tama lang ho yung ginawa ko, Tito Pablo. Dapat kayong managot sa batas. Mahinahon niyang turan sa kaharap. Nagtagis ang bagang nito, saka siya mabilis kinuwelyuhan. Wala kang utang na loob, Liam. Ako pa rin ang nagpapalamon sa iyo. Pinaghirapan ko ang kinakain ko sa sariling kumpanya ng mga magulang ko, Tito Pablo. Pinalaki mo nga ako. Pero pagmamay-ari pa rin namin ang kumpanya na pinapatakbo mo. Malakas na sigaw ni Liam sa kausap. Natigilan ang tiyuhin niya. How did you? Sa akin, Dad. And maybe, this is the right time na pagbayaran mo ang lahat ng kasalanan mo, Dad. Mahirap sa akin ang gawin to. Pero ito lang ang tamang paraan para sa katahimikan ng lahat. Ani Rodel, habang nagsimula ng tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Walang buhay na iniwan ni Liam ang mag-ama habang naglalaro pa rin sa isip niya ang ginawa ng mga ito sa kanya. Wala man lang siyang kamalay-malay na pagmamay-ari pala niya ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Kinuha niya ang cellphone, saka nag-type ng mensahe para kay Hana. Pinapapunta niya ito sa apartment niya. Matapos maipadala ang mahalagang mensahe, nagmamadali na niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng mga amo niya. Maraming salamat ho sa pagtanggap sa akin sa loob ng ilang buwan. Hindi ka na ba mapipigilan, iho? Tanong sa kanya ng amo niyang lalaki. Umiling-iling naman si Liam. Marami pa ho akong aasikasuhin sa Batangas, Mr. Monte. Thank you ulit sa tiwala. Hindi na rin siya pinigilan pa ng mga ito. Nagpapasalamat si Liam dahil kahit biglaan ang pagpapaalam niya, pinigyan pa rin siya ng kumpletong pasahod. Hindi niya tinanggap ang pera, pero dahil mapilit ang mag-asawa, ay napasubo na lamang siyang tanggapin iyon. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Liam sa dalaga. Inabot niya ang kamay nito, saka hinigpitan ng pagkakahawak doon na para bang takot siyang mawala ito. Kailangan ko ang tulong mo, Liam. Tugon sa kanya ni Hana. Tumango naman siya kahit hindi pa niya alam ang ipapagawa nito sa kanya. Ako nang bahala sa kanya. Salamat, Liam. Alam kong naiipit ka sa sitwasyong to. Pero alam ko rin naman na kung sa'yo to nangyari, ito rin ang gagawin mo. Pilit itong ngumiti, saka siya hinaplos sa muka. I'm so sorry. Anang dalaga at tuluyan nang napaiyak. Ramdam ni Liam ang sakit na dinaramdam ng dalaga. Kaya naman,
Kahit masakit para sa kanya ang ipakulong ang tito niya, gagawin niya pa rin ang tama. Ikinulong ni Liam sa mga bisig niya ang dalaga at hinayaang umiyak doon. Magiging maayos din ang lahat, Han. Trust me, okay? Ani Liam, saka unti-unting iniyuko ang muka upang abutin ng mga labi nito. Natigil lang ang halikan nila nang magring ang phone ni Hana. Pinahid muna ng dalaga ang nabasang labi nito bago sinagot ang tawag. Yes, Tito Gerald. Any up? Pumunta kayo sa address na ibibigay ko. Ngayon na! Mariing utos ng tiyuhin niya sa kabilang linya. Nataranta ang dalaga at walang pasabing tumakbo palabas ng apartment ng binata. I'm sorry, Tito Pablo. Sambit ni Liam bago sinundan ng dalaga. Hindi mapakali si Hana habang nasa loob ng sasakyan. Panay ang pagsilip niya sa labas ng bintana. Tinawagan na rin niya si Captain Santillan upang ipagbigay alam sa taas ang gagawing pag-aresto sa taong punot dulo ng lahat ng ito. Are you okay? Basag ni Liam sa katahimikan. Ngumiti lamang ang dalaga, saka tumango. Makaraan ng ilang minuto. Huminto ang sasakyan nila sa labas ng lumang bodega. Iyon ang address na ipinasa sa kanya ng Tito Gerald niya kani-kanina lang. Pinasadahan ni Hana ng tingin ang buong paligid. Malayo sa kabahayan ang abandonadong warehouse. Para bang sinadya talagang doon pumunta ang taong huhulihin niya. Dali-daling lumabas na sasakyan si Hana habang mahigpit niyang hawak ang kalibre 45. Binalingan niya si Liam. Dito ka lang, Liam. Huwag kang sumunod sa akin. Masyadong delikado. Paalala niya sa binata. Tumango naman si Liam bilang pagsunod sa nais niya. Dad, please! Sumuko ka na! Napahinto sa paglalakad si Hana nang makarinig ng mga taong tila nagtatalo sa di kalayuan. Nagmamadali siyang nagtago sa likurang bahagi ng mga nakatambak na karton. Hindi ako magpapahuli, Rodel. Magkamatayan man. Nagpanting ang tenga ni Hana nang marinig ang naging sagot ng isang lalaki at alam niyang ito yung taong target niya. Kinasa niya ang hawak na baril saka ito ay tinutok. Miranda, nasaan ang target? Napalingon si Hana nang mabosesa ng taong nagsalita sa likuran niya. Nandun sa unahan, kausap ang anak niya. Mukhang ayaw yatang magpahuli. Tugon niya sa bagong dating. Tumangulang ito, saka sumenya sa mga kasamahan na pumwesto na. Oh, andito pala kayo. Di man lang kayo nagsabi na susunduin niyo ako agad. Salubong sa kanila ni Mr. Montero. Hinigpitan ni Hana ang pagkakahawak sa baril, saka ito ay tinutok sa taong nagsalita na ngayon ay nasa harapan na nila. Ni hindi man lang ito mababakasan ng anumang takot sa muka. Habang nakipagtagisan ng tingin sa kanila, napalunok ng laway si Hana dahil may hawak itong baril at nakatutok din ito sa kanila. Ang kapal ng pagmumukha mo, Montero! Hindi mo matatakasan ang kasalanang ginawa mo sa mga magulang ko! Singhal ni Hana sa kaharap. Ibaba mo yung baril mo, Montero! Utos ni Santillan sa lalaki pero hindi man lang ito natinag. Abulin niyo muna ako! Tugon naman ito, saka sila pinaputukan. Mabuti na lang at maagap silang nakapagtago sa nakahilerang mga simento sa paligid. Miranda, mag-iingat ka. Ani Santillan bago siya tinapik-tapik sa balikat. Lumiko ito sa ibang bahagi upang hanapin si Pablo. Habang si Hana naman ay mabilis ang ginawang pagkilos para mahuli rin niya ang target. Kayo na ang bahala sa daddy ko, Miss Miranda. Natigil sa paghakbang si Hana nang marinig ang sinabi ni Rodel. Nagtataka man ay napatango pa rin siya. Noted, Mr. Montero. I assure you na safe ang daddy mo. Pero mapipilitan kaming barilin siya kapag nanlaban siya. Paliwanag niya sa binata. Napapailing si Rodel at walang salitang lumabas sa warehouse na iyon. Samantala, kanina pa hindi mapakali si Liam sa loob ng sasakyan. Kaya naman, minabuting ang lumabas upang sundan sa loob ng lumang warehouse si Hana. Pagsisisihan mo tong ginawa mong pag-traitor sa akin, Liam! Tito! Bulalas ni Liam nang makasalubong ang tiyuhin habang nakatutok na sa kanya ang hawak nitong baril. Napatingin siya sa likuran nito nang makita si Hana na kasalukuyan ding nakatutok ang baril nito sa likod ng tiyuhin niya. Tito, please! Sumuko ka na para matapos na to. No! Sigaw nito sa kanya.
Sumuko ka na ng maayos, Mr. Montero. Kung ayaw mong dumanak ang dugo natin dito. Sigaw naman ni Hana. Nagpalipat-lipat ng paningin si Liam sa dalawa. Sumuko ka na, Tito Pablo. Mahinahong sambit ni Liam sa tiyuhin. Pero sa halip na sumunod, ay kinalabit lamang nito ang gatilyo ng baril sentro sa kanya. Liam, dapa! Tinig niyang sigaw ni Hana. Pero huli na ang lahat. Dahil sa isang kisap mata lang, ay nagdilim na ang paningin niya. Masyadong mabilis ang pangyayari. Binaril siya ng sarili niyang tiyuhin. Hindi mo mababawi sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko, Liam. Mga katagang huling narinig ni Liam bago siya nawalan ng malay. Miranda, pusasan mo na. Utos naman ni Santilan sa dalagang, tulala lamang habang nakatingin kay Liam na kasalukuyang nakahandusay sa magaspang na sahig. Maagap na dinala ni Hana ang binata sa ospital. Hindi mapakali ang dalaga habang sapo-sapo niya sa magkabilang mukha si Liam. Pumikit siya sa kataimtim na nag-usal ng panalangin. Diyos ko, wag naman po pati lalaking mahal ko ay kunin mo. Wala na pong matitira sa akin. Tatagan mo ang iyong sarili, Iha. Magiging maayos din ang lahat. Nag-angat ng mukha si Hana nang marinig ang boses ng kanyang Tito Gerald. Tinabihan siya nito ng upo sa waiting area, saka tinapik ang kanyang balikat. Nakakulong na si Pablo Montero, kaya wala ka nang dapat iisipin pa. Tumango si Hana, dahil yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Ang mapakulong niya ang taong pumaslang sa mga magulang niya. Salamat po, Tito. Sagot niya sa tiyuhin. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin itong umalis dahil may kliyente pa raw itong kikitain. Nagtagal ng halos 1 oras bago nakapasok si Hana sa emergency room. Napalunok siya ng laway nang masilayan ang kalagayan ni Liam. Namumutla ito at nakapikit. Ayon sa doktor, hindi naman daw malalim ang tama ng bala sa tagiliran nito. Kaya naman kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang cellphone ng kasintahan na nakapatong sa mini table. Saka hinanap ang numero ng pinsang si Rodel. Mabuti naman at wala itong passcode. Pwede bang pakibantayan si Liam dito sa ospital? May aasikasuin lang akong importante. Saan ka pupunta? Mabilis na ibaba ni Hana ang tawag nang marinig ang boses ni Liam. Nakatunghay ito sa kanya habang sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Kunot noon naman niya itong nilapitan. Kumusta na pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Umupo siya sa kama, saka mahinang hinaplos-haplos ang tuktok ng buhok nito. Lalo namang napangiti si Liam dahil sa ginawa niya. Pumikit pa ito na tila dinaramdam ang ginagawa niya. Ayos na ako, Han. Maraming salamat. Akala ko, kamumuhian mo na ako. Sambit ng binata bago unti-unting bumangon pero maagap niya itong pinigilan. Oh, wag ka na munang kumilos. Baka bumukay ang sugat mo. Daplis lang naman to. Napailing si Hana sa naging sagot sa kanya ni Liam. Daplis lang ito para dito? Samantalang, kinakabahan na siya kanina dahil hinimatay na ito. Hoy Liam, hindi daplis yan. Nawalan ka nga ng malay kanina eh. Tapos ngayon sasabihin mong daplis lang? Inis niyang hinampas sa braso ang nakangiting binata. Makalipas ang 2 araw, kinumpirma na ng doktor na pwede nang lumabas ng ospital si Liam, habang si Hana naman ay balik trabaho na. I'm sorry, Insan. Hoping na mapatawad mo ako. Natigil sa paghahalo si Liam sa tinimplang kape nang marinig ang boses ng kanyang pinsan. Nakahalukip-kip ito habang matamang nakatingin sa kanya. Hindi niya napansin na nasa harapan na pala niya ito. Bahagya siyang umubo sa kaunti-unting tumango. I understand kung bakit mo nagawa yun. Tatay mo siya. Kaya naiintindihan ko yun, Rodel. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo ng kape. Nang matapos, ay humakbang siya patungo sa sala. Ngayong araw niyang balak bumalik sa Batangas upang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kumpanyang ninakaw sa kanya ng tiyuhin niya. Tutulungan kita sa kumpanya para makabawi man lang ako sa iyo. Sabi pa nito. Tinignan ni Liam ang kanyang pinsan. Batid niyang may panghihinayang at lungkot sa mga mata nito. Kahit hindi pa nito sabihin. Pero wala rin siyang magagawa dahil kailangang pagbayaran ng ama nito ang nagawa nitong kasalanan.
Salamat, Rodel. Tugon niya, saka tinapik ito sa balikat. Sa cellphone lamang may ugnayan, sina Liam at Hana. Simula nang bumalik si Liam sa Batangas, 1 buwan na ang nakalipas. Ayaw sana niyang iwan ng dalaga, pero mapilit ito. Wala naman siyang magagawa dahil alam niyang para din sa kinabukasan nila ang sakripisyong ginagawa nila. Tinuruan siya ni Rodel kung paano magpatakbo ng kumpanya bilang CEO. Madali naman niya itong nakuha dahil nakapagtrabaho na siya roon sa loob ng ilang taon. Kuha mo na agad, Insan. Untag nito sa kanya habang inisa-isang inilapag sa mesa ang hawak nitong folder na naglalaman ng mga dokumento. Basic lang, Insan. By the way, thank you sa lahat, Insan. Hindi ko to magagawa kung wala ang tulong mo. Wala yon, Liam. Itinama ko lang ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Tugon naman ito bago siya tinapik sa braso. Mauna na ako. Kailangan ko pang sunduin ang darling ko sa school. Dugtong pa nito. Naiiling na lamang si Liam dahil sa sinabi ng pinsan niya. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang cellphone sa desk niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang may maalala siyang gawin. Uy, kailan mo nga sasabihin sa kanya ang good news yan, Hana? Atat nasambit ni Shirley kay Hana nang tuluyan itong makaupo sa tabi niya. Napangiti siya. Kapag kuway, kinuha ang PT na kasalukuyang nakapatong sa center table. Kapag dumalaw siya rito, excited na nga rin akong malaman niyang magkakaroon na kami ng baby. Tugon niya sa kaibigan. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi si Hana galing sa presinto. Naihilig niya ang ulo sa headboard ng kama nang maramdaman ang bahagyang pagkirot nito. Bahagya niya itong minamasahe. Pumikit pa siya habang dahang-dahang ginagawa yon. Subalit, mabilis siyang idinilat ang mga mata nang maamoy ang pamilyar na pabango na umaalingasaw sa loob ng kanyang silid. Liam! What are you? Surprise, babe! Namimiss na kasi kita. Anang binata sa namamaos na tinig. Ramdam ni Hana ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib habang unti-unting iniangat ang paningin sa gwapong muka ng kasintahan. Alam na agad niya ang nais ng binata. Hindi niya maipagkakailang namimiss niya rin ang presensya, yakap at mga halik nito. Pakasal na tayo, babe. Nababagot na ako maghintay na tuluyan kang makasama. Aba, demanding lang ang person, Liam. Oy, Mr. Montero, maghintay ka. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang sakupin nito ang kanyang mga labi. Tila uhaw na uhaw nitong sinakop ang labi niya na parang wala ng bukas. Wala naman siyang nagawa kundi pagbigyan sa nais nitong mangyari. Babe, pakikuha nga yung kwintas ko sa ilalim ng drawer. Utos ni Hana sa kasintahan. Ang totoo, sinadya niya iyon upang makita nito ang isang bagay na inilagay niya sa loob ng drawer na iyon. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ang lalaki sa ginagawa nito. Nang mapansin niyang natigilan ito at unti-unti nitong iniangat ang PT na ginamit niya noong nakarang araw, ay hindi niya mapigilang kabahan. Baka kasi hindi pa ito handang magkaanak sila. Buntis ka? Tatay na ako? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Bakas sa mukha nito ang saya habang pinagmasdan na maigi ang hawak nitong pregnancy test. Oo, babe. 2 months na akong hindi dinadalaw ng monthly period ko. Tugon nito, sabay yakap sa binata. Kung ganon, madali na natin ang kasal natin, babe. Anito, sabay yakap sa kanya na mahigpit. Pinaulanan pa siya nito ng halik sa noo at muka. Nagpatulong nga si Hana sa kaibigang si Shirley kung saan gaganapin ang kasal nila ni Liam. Kung siya nga lang ang masusunod, ay kahit sa West lang muna. Pero hindi pumayag si Liam at ang Tito Gerald niya, kung hindi sa malaking simbahan sila ikasal ng binata. Nang tuluyang maganap ang kasal nila, ay walang patid ang saya sa mukha ni Liam dahil sa wakas, makikita at makakasama na niya araw-araw ang babaeng mahal niya. Ilang buwan na rin simula nang makulong ang Tito Pablo. Pero wala pa rin akong lakas ng loob para dalawin siya sa kulungan. Natigilan si Hana nang marinig ang sinabi ni Liam. Maging siya man ay hindi pa bukas ang puso niya para patawarin ito. Siguro kung handa na siya, ay saka siya magpapakita sa tiyuhin ng asawa niya. Makalipas ang 6 na taon,
Tuluyan nang nag-resign si Hana sa trabaho niya bilang pulis. Mas pinili na lamang niyang alagaan ang dalawa niyang anak na si Tom at Kathy sa kagustuhan na rin ng asawa niya. Habang si Liam naman ay nakapagpatayo na rin ng isa pang kumpanya sa Tondo. At inihabilin niya sa pinsang si Rodel ang kumpanyang naiwan niya sa Batangas. Daddy! Mommy! Tinakot po ako ni Kuya Tom. He said may multo raw po sa room ko. Nakasimangot na sumbong ni Kathy habang yakap-yakap ang di kalakihang teddy bear. Matatakotin talaga tong bunso namin. Alika, play tayo hide and seek. Nakakamot na wika ni Tom habang iiling-ilig. Napapangiti na lamang si Hana habang pinagmamasdan ang mga anak na ngayon ay kasalukuyang nagtatakbuhan sa loob ng kanilang bahay. Kids, easy lang. Baka madapa kayo. Saway sa kanila ni Liam. Parang kahapon lang nangyari lahat ng to, babe, no? Oo nga eh. Sobrang bilis lang ng panahon, babe. Tugon naman ni Hana. Kinindatan niya ang asawa na ikinakunot naman ng noon ito. Iha, you need to watch this. Napalingon si Hana sa kanyang likuran nang marinig ang dumadagungdong na boses ng tito niya sa loob ng bahay. Ano yan, tito? Nasama sa nabigyan ng parol si Mr. Montero. Anang tiyuhin ni Hana. Napatingin si Hana sa asawa niya na ngayon ay tahimik lamang itong nakikinig sa kanila. Wala na tayong magagawa pa dyan, tito. Sambit ni Hana. Sana lang talaga. Natuto na siya sa mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay niya. Sabat naman ni Liam. Tumango si Hana pero hindi siya sumagot. Aaminin niya. Nakakaramdam pa rin siya ng galit sa tiyuhin ng asawa niya. Pero wala namang magagawa ang galit niya. Dahil kahit ano pang gawin niya, hindi na mabubuhay ang mga magulang niya. At gaya ni Liam, hindi pa siya handang makita ito. Kinuha niya ang cellphone sa suot niya shorts nang tumunog ito. Ang kaibigan niyang si Shirley, pero agad din naman itong pinatay. Napapailing na lang niyang isinilid sa bulsa niya ang cellphone saka hinarap ang tiyuhin. I have to go, Iha. Susunduin ko pa ang pinsan mo sa airport. Paalam ng tiyuhin niya. Muntik na niyang makalimutan na ngayong araw pala uuwi ang pinsan niyang si Christoph. Halos sa Amerika na nga tumira ang binata. Oo nga po pala, isama niyo na po si Liam, tito, para may kasama kayo sa biyahe. Presenta pa ni Hana. Umiling naman ito. Don't worry, Iha. Kasama ko naman ang driver ko. Tugon nito, saka tuluyan nang dinako ang pinto. Marahas na napabuntong hininga si Hana bago pinasadahan ng tingin ng asawa. Babe, are you okay? Untag niya rito nang mapansing tahimik lang habang pinagbasda ng dalawang bata na ngayon ay nakaupo na sa sofa at seryosong nanonood ng TV. Liam, did you hear me? Oo naman, babe. Tumango na lamang siya kahit ramdam niyang tila may bumabagabag sa isip nito. Niyaya na rin niyang kumain ng kanyang mag-aama upang makapagpahinga na sila. Daddy! When po pupunta rito si Ninong? Namimiss ko na po siya. Maya-maya ay basag ni Kathy sa katahimikan. Nasa habag na sila ng mga oras na yon. Napatingin si Liam sa anak niya. Hindi ko pa alam, anak. Busy kasi si Ninong mo kaya I'm here! Sabay-sabay silang napalingon nang marinig ang boses ni Rodel sa likuran nila. May hawak itong 2 box ng pizza. Nakangiti itong lumapit sa tabi ni Kathy, saka binigyan ng halik sa pisngi ang inaanak. I miss you so much po, Ninong. Akala ko hindi ka nadadalaw rito. Pwede bang hindi ko dalawin ang prinsesa namin? Ani Rodel, sabay lapag ng hawak nitong pizza. Kumusta kayo rito? We're good, Insan. Sagot ni Liam habang si Hana naman ay tahimik lang na nakikinig sa usapan ng magpinsan. Ginabi ka yata. Muling sambit ni Liam sa bagong dating. Bumisita lang ako rito. And I heard na nabigyan daw ng parole si Dad. Oo. Maikling sagot ni Liam. Tumikhim si Hana. Sa sala lang muna ako, Liam. Tumayo si Hana, saka tuloy-tuloy na din ako ang sala. Daiwang nagkatingin na naman sina Liam at Rodel. Batid kasi ni Liam na hindi pa rin napapatawad ni Hana ang tito niya. At nirerespeto niya ang desisyon ng asawa niya. Tahimik na sinusundan ng tingin ni Hana
ang mga sasakyang dumaraan sa labas ng gate nila. Halos kalahating oras na rin siyang nakatanaw roon mula sa kanilang veranda. Babe, okay ka lang ba? Untag sa kanya ni Liam. Niyakap siya nito mula sa likuran. Napapikit siya nang maramdaman ang init ng katawan nito. Kumunot ang noo niya dahil nakahubad baro pala ito, kaya ramdam na ramdam niya ang init sa katawan nito. Ayos lang ako, babe. Naisip ko lang, siguro panahon na para harapin na natin ang tito mo. Hindi naman mabubuhay ng galit natin ang mga magulang ko. Saka, maayos na tayo ngayon. Para naman kahit papaano, magkaroon na tayo ng peace of mind. Nakangiti niyang saad sa asawa. Dahan-dahan niya itong hinarap. Napalunok siya ng laway nang makita ang pagpatak ng isang butil ng luha sa pisngi nito. Nahabag si Hana sa nakita. Ngayon lang niya nakitang umiyak ang asawa, kaya hindi niya mapigilang mapaiyak na rin. Hanggang sa naramdaman na lamang niya, nayakap-yakap na nila ang isa't isa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Hana sa kanyang cellphone habang pasimpleng tinatapunan ng tingin ang taong bagong dating. Malaki ang ipinayat nito. Sa isip ni Hana, ganun lang talaga siguro kapag galing preso. Iha, I don't know if saan ako magsisimula pero I want you to know na pinagsisisihan ko na ang lahat. Kung hindi sana init ng ulo ang pinapairal ko, sana kasama mo pa ngayon ang mga magulang mo. I'm really sorry, Iha. Naintindihan ko kung hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin. Panimula ni Mr. Montero. Hindi nakapagsalita si Hana. Biglang nanikip ang dibdib niya. Gustuhin man niyang magalit dito, pero wala na siyang magagawa pa, kundi pakawala ng matagal na niyang kinikimkim na galit dito. Huminga siya ng malalim bago unti-unting tumango. Kalimutan na ho natin yon, tito. Lahat naman tayo nagkakamali. At sana magsisilbing aral na ho yan sa inyo. Dahil sobrang sakit ho kapag kayo nang mawala ng mahal sa buhay. Patawarin mo rin ako, Iho. Napatingin si Hana sa likuran niya nang maramdaman ang presensya ng asawa niya. Nakaakbay na ito sa kanya. Kalimutan na ho natin ang lahat, tito. Ang mahalaga, matututo tayong tanggapin ang pagkakamali natin. Ani Liam. Simula sa araw na pinakawalan ni Hana ang galit at puot sa dibdib niya. Para bang ang gaan-gaan na ng dibdib niya. Maging si Liam ay tuluyan ng nakalaya sa sakit at bangungot na dulot sa kanya ng sariling tiyuhin. Napalitan na ito ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kalabisan ang hiling ni Liam para sa kanyang pamilya. Ang tanging hiling lamang niya ay lumaking mabuti ang kanilang mga anak at may takot sa Diyos. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta ng mga kwento sa Siren Radio. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay EJ from Cabanatuan, Nueva Ecija, Marisa de la Vega ng San Pedro, Laguna, Jasmine Lacanlale of Barangay Tinang, Concepcion, Tarlac, Mary Rose Lara from Iloilo City, Senior Family ng Rizal. Hello din kay Grace P. Cubar from Lapu-Lapu City, Mela Luego from General Trias, Cavite. At syempre hindi magpapahuli, Mary Chris Balanay from Calamba, Laguna. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.